A Meeting of Souls, Nina Kokoy Laurel at Nora Honor, Part 2. Ang paglalakbay ng dalawang kaluluwang nagtagpo, gaya ni Kokoy Laurel at Nora Honor, ay hindi laging tahimik o madali. Tulad ng bawat dakilang koneksyon, ito'y dumaraan din sa mga pagsubok, mga tanong at mga panahong tila sinusubok ng tadhana kung hanggang saan ang lalim ng kanilang pagkakaunawaan. Ngunit ang kagandahan ng isang meeting of souls ay nasa katotohanang hindi ito umaasa sa panlabas na kondisyon. Hindi ito nadadala ng ingay ng mundo, ng tsismis, o ng kasikatan. Sa halip, ito'y nananatiling payapa sa gitna ng bagyo, sapagkat ang ugnayan ay nakaugat sa kalaliman ng pagkatao. Gaya ni Kokoy at Nora, na kahit nakapaligid ang mga matang mapanghusga, nanatiling totoo sa kanilang pinagsamahan, hindi kailanman nagkaroon ng eksaheradong pagpapahayag, ngunit palaging naroon ang katotohanang dama ng bawat nakasaksi sa kanila. Sa bawat proyekto, pelikula at pagtatanghal na kanilang pinagsaluhan, may kakaibang enerhiya na hindi basta matutumbasan ng kahit anong script o direction. Sa entablado, si Kokoy ang tahimik na puwersang nagbibigay balanse kay Nora, habang si Nora naman ang apoy na nagbibigay init at kulay sa kanilang duo. Parang yin at yang, magkaiba sa paraan ngunit perpektong nagtatagpo sa iisang ritmo. Ang kanilang meeting of souls ay hindi lamang nakita sa kanilang pag-awit, kundi sa paraan ng kanilang pagtitig, pagngiti at paggalang sa isa't isa. Hindi kailangan ng malalalim na linya o matitinding eksena upang ipakita ang kanilang koneksyon. Sapat na ang isang sulyap upang madama ng mga tao ang lalim ng damdamin na bumabalot sa kanila. Ang mga taong tunay na nagmamasid sa kanilang samahan ay hindi pwedeng hindi makaramdam ng kakaibang emosyon. Marami ang nagsasabing may mahika sa tuwing nagkakasama sila. At marahil totoo ito, sapagkat ang mga kaluluwang nagkakilala sa mas mataas na antas ay may dalang enerhiya na nararamdaman ng lahat sa paligid nila. Sa kaso ni Kokoy at Nora, hindi ito tungkol sa pagiging magkasintahan, kundi sa mas mataas na anyo ng pag-ibig, ang pag-ibig na nagmumula sa paggalang, sa inspirasyon, at sa pagkilala sa kabuuan ng pagkatao ng isa't isa. Si Kokoy, na may edukasyon at ugaling marangal, ay tila isang pader na nagbibigay proteksyon kay Nora sa gitna ng magulong mundo ng showbiz. At si Nora, sa kanyang pagiging matatag at totoo, ay nagsilbing salamin kay Kokoy kung paanong ang kagandahan ng kaluluwa ay hindi nakabatay sa pinagmulan kundi sa kababaang loob at pagiging totoo. Kapag pinag-uusapan ang ugnayan ng dalawang kaluluwang ito, hindi mo maiwasang maisip na tila sila ay ipinadala ng tadhana. Tadhana upang pagandahin ang buhay ng isa't isa. Si Kokoy, sa kabila ng kanyang tahimik na personalidad, ay tila naging sandigan ni Nora, isang paalala na may mga taong darating upang unawain ka, hindi upang husgahan. At si Nora sa kanyang karisma at damdamin ay nagbigay kay Kokoy ng mas malalim na pagtingin sa kahulugan ng sining at koneksyon sa tao. Parang nagpalitan sila ng mga bahagi ng kanilang mga kaluluwa, isang pagpapayaman sa isa't isa na hindi kailanman mabubura. Sa bawat pagtatagpo nila, tila nagkakaroon ng tahimik na seremonyang espiritual kung saan parehong nagiging mas buo ang kanilang pagkatao. Ang ganitong uri ng koneksyon ay bihira sa industriya ng aliwan, kung saan kadalasan ay puro panlabas na pagpapakita ng emosyon ang nangingibabaw. Ngunit si Kokoy at si Nora ay nagbigay ng bagong dimensyon sa salitang chemistry. Hindi ito iyong karaniwang pagtitinginan ng mga artista na may halong pagnanasa o pagpapanggap. Ito ay isang connection ng damdamin na puno ng sinseridad. Sa likod ng kamera, may respeto. Sa harap ng kamera, may katotohanan. Kaya't kahit tapos na ang eksena, hindi natatapos ang epekto ng kanilang pagsasama dahil ito ay nakaukit na sa alaala ng mga manonood bilang isang sandali ng katotohanang bihira sa mundo ng ilusyon. Maraming beses nang pinatunayan ni Kokoy na ang kanyang paghanga kay Nora ay hindi basta-basta. Sa kanyang mga pahayag, palaging may halong paggalang at pagkamangha. Hindi niya kailanman itinago ang katotohanang malalim ang kanyang pagtingin kay Nora bilang artista at bilang tao. Nakikita niya sa kanya ang isang kaluluwang dumaan sa apoy ngunit nanatiling marilag. Si Nora sa kabilang banda ay palaging nagpapakita ng labis na tiwala kay Kokoy, isang tiwalang bihira niyang ibigay.
Marahil ay dahil naramdaman niyang sa piling ni Kokoy, hindi niya kailangang magpanggap, hindi niya kailangang maging superstar. Sapat na siyang maging Nora, isang babaeng may damdamin, kahinaan, at kalakasan. Sa tuwing nagkakasama sila, para bang tumitigil ang oras, ang paligid ay tila nawawala, at tanging sila lamang ang naroon. Ang ganitong klaseng meeting of souls ay nagbibigay ng kakaibang uri ng kapayapaan. Hindi ito marahas o masigla tulad ng karaniwang pag-ibig, kundi payapa at matatag. Ang bawat sandali ay parang panalangin, mabagal, malalim, at puno ng damdamin. Si Kokoy ay tila pumupuno sa mga puwang ng puso ni Nora na hindi kayang punan ng kahit sino. At si Nora naman ay nagdadala ng kulay sa kaluluwa ni Kokoy na dati puro disiplina at katahimikan. Sa kanilang dalawa nagkakaroon ng balanse, apoy at hangin, damdamin at katwiran, musika at katahimikan. Minsan, ang pinakamalalalim na connection ay yaong hindi kailanman pinangalanan. Gaya ng kay Nora at Kokoy, walang label, walang pangako, ngunit may hindi mapapantayang pag-uunawaan. Ang meeting of souls ay hindi nangangailangan ng kontrata o katibayan. Sapat na ang katotohanang pareho nilang naramdaman ito. Ang ganitong uri ng koneksyon ay hindi basta napuputol kahit lumipas ang mga taon. Kaya't kahit hindi na sila madalas magkita, ang kanilang mga kaluluwa ay patuloy na nag-uusap sa himig ng bawat alaala. Ang mga kanta nilang sabay inawit noon ay tila naging mga liham ng damdamin. Mga paalala ng panahong nagtagpo ang dalawang kaluluwa upang maranasan ang hiwaga ng pag-ibig na hindi kailangang pag-usapan. Kung tutuusin, ang connection nila ay isang inspirasyon sa kung paano natin tinitingnan ang pag-ibig at pagkakaibigan. Itinuturo nila na hindi lahat ng nagmamahalan ay kailangang maging magkasintahan. May mga taong itinadhana lamang upang magtagpo, magtulungan, at mag-iwan ng marka sa buhay ng isa't isa. Sa kaso ni Kokoy at Nora, pareho silang naging salamin ng kabutihan at katapatan sa isa't isa. Walang paligsahan, walang inggitan, walang labis na pagpapakita, puro damdamin, pag-unawa, at respeto. Sa kanilang mga ngiti, mararamdaman mong may kasaysayan. Sa kanilang mga mata, may mga lihim na alaala ng mga sandaling hindi kailanman nawala. Ang meeting of souls ay hindi palaging nagtatapos sa pagiging magkasama, kundi sa pagiging buo. At sa ganitong paraan, parehong naging buo sina Kokoy Laurel at Nora Honor dahil sa naging papel nila sa isa't isa. Siya na nagbibigay liwanag, siya na nagbibigay init, silang dalawa ay naging magkaibang anyo ng iisang enerhiya na nagbigay saysay sa sining ng kanilang panahon. Hanggang ngayon, ang mga alaalang iyon ay nananatiling buhay, hindi lamang sa mga pelikula o kanta, kundi sa puso ng mga taong naniniwala na may mga ugnayang likha ng tadhana, hindi ng pagkakataon. Sa pagtatapos ng ikalawang bahagi ng kanilang kwento, nananatiling totoo ang diwa ng Meeting of Souls. Isang connection na hindi nakasulat sa papel ngunit nakaukit sa kaluluwa. Ang kwento ni Kokoy Laurel at Nora Honor ay patunay na may mga taong ipinapadala ng Diyos hindi upang magbago ang ating landas, kundi upang ipaalala kung gaano kalalim ang ating kakayahang magmahal, umunawa, at makiramay. Ang kanilang koneksyon ay patuloy na humihinga sa alaala ng mga taong nakasaksi, sapagkat ito ay hindi lang kwento ng dalawang artista. Ito ay kwento ng dalawang kaluluwang nagtagpo at sa kanilang pagtagpo ipinakita nila kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig na totoo, tahimik at walang hanggan.